Kumusta sa lahat? Ako si Aina. Ngayon, ibabahagi ko ang isang tunay na karanasan ng isang sister. Tinugis siya ng Partido Komunista ng China dahil sa kanyang pananalig sa Diyos at napilitan siyang umalis ng kanyang tahanan para gawin ang kanyang tungkulin. Dahil hindi niya kayang alagaan at tulungan ang kanyang anak na lalaki, pakiramdam niya ay hindi niya natupad ang kanyang mga responsibilidad bilang isang ina at nakaramdam siya ng labis na pagkakautang. Dahil dito, labis siyang nabagabag at wala siyang ganang gawin ang kanyang tungkulin. Sa kanyang pagdurusa, paano niya hinanap ang katotohanan upang mabitiwan ang kanyang pakiramdam ng pagkakautang sa kanyang anak at magawa ang kanyang tungkulin ng may payapang puso? Hanapin natin ang kasagutan sa kanyang patotoong batay sa karanasan. Mula pagkabata, talagang hinahangaan ko ang nanay ko. Marami siyang tiniis na hirap para sa aming magkakapatid. Sa tuwing nagigising ako sa hating gabi, nakikita ko siyang nagtatahi ng mga damit na yari sa bulak para sa amin, gamit lang ang isang maliit na lampara. At kinabukasan, kailangan pa niyang umakyat sa bundok para magtrabaho sa bukid. Para maalagaan ang buong pamilya, nagkasakit siya sa katatrabaho. Hindi gaanong responsable ang tatay ko at noong nasa edad ng mag-asawa ang kuya ko, ang nanay ko ang nag-asikaso ng lahat. Pinuri ng lahat ng taga-nayon ang nanay ko bilang isang mabuting asawa at ina. Sa puso ko, itinuring kong huwaran ang nanay ko. Naniniwalang ang mga ginawa niya ang nagbibigay kahulugan sa pagiging isang inang pasok sa pamantayan. Nang mag-asawa ako, naging tulad din ako ng nanay ko. Inuuna ko sa lahat ng bagay ang asawa at mga anak ko at pakiramdam ko, basta't komportable sila. Sulit ang anumang paghihirap sa panig ko. Kapag taglamig, palagi akong gumigising ng maaga. Nagsisindi ng kalan at nagluluto, at hihintayin kong uminit muna ang bahay bago ko gigisingin ang asawa at mga anak ko para sa almusal. Kapag nakikita kong naaalagaan ko sila ng maayos, talagang kontento na ako. Pinuri ako ng biyenan ko at ng hipag kong mas nakatatanda bilang isang mabuting asawa. At naniniwala rin akong ito ang dapat gawin ng isang babae. Pero hindi inaasahan, kalaunan, biglang nagkasakit ang asawa ko at pumanaw. At sa akin lang bumagsak ang pasanin ng buong pamilya. Nagpasya ako sa sarili ko. Kailangan kong siguruhing makapagtatapos ng pag-aaral ang mga bata at makapagsisimula ng sarili nilang pamilya. Kaya, nagsimula ako ng maliit na negosyo sa palengke para suportahan ang pag-aaral ng dalawa kong anak. Noong 1999, tinanggap ko ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, marami akong naunawaang katotohanan. At nakabangon din ako sa sakit ng pagkawala ng asawa ko. Kalaunan, ginawa ko ang tungkulin ko sa iglesia sa abot ng aking makakaya. Noong 2003, dahil sa pagkakanulo ng isang masamang tao, pumunta sa bahay ko ang mga lokal na pulis para arestuhin ako. Mabuti na lang, wala ako sa bahay, kaya naiwasan ko ang kapahamakang ito. Para makatakas sa pagkakaaresto ng CCP, kinailangan kong umalis ng bahay para gawin ang tungkulin ko. Labis na nagpahirap sa puso ko ang isiping iiwan ko ang mga anak ko. Maagang pumanaw ang asawa ko, kaya kung aalis ako, ano ang mangyayari sa dalawa kong anak? 18 anyos na ang anak kong lalaki, malapit na sa edad ng pag-aasawa. Kaya kung wala ako,
sino ang tutulong sa kanyang mag-asawa at magkapamilya? Pero kung hindi ako aalis, pwede akong arestuhin anumang oras. At hindi ko pa rin sila maaalagaan. Sinabi rin ng anak kong babae, "Ma, mas gugustuhin ko pang iwan mo kami kaysa makita kang maaresto." Nang makita ko ang maunawain kong anak, lalo pang kumirot ang puso ko. At sa huli, umalis ako ng bahay nang may luha sa aking mga mata. Kahit nakaalis na ako ng bahay, ang puso ko ay palaging nasa dalawa kong anak at naiisip ko, kumusta na kaya sila? May sapat ba silang pera? Makakahanap kaya sila ng trabaho? Sino ang mag-aayos ng kasal ng anak kong lalaki? Maghihinanakit kaya sila sa akin at sasabihing pinabayaan ko sila? Sa tuwing naiisip ko ang mga bagay na ito, kumikirot ang puso ko. Pakiramdam ko ay hindi ko natupad ang aking mga responsibilidad bilang isang ina. At talagang binigo ko ang aking mga anak. Gusto ko talagang bumalik at alagaan sila. Pero takot akong maaresto. Labis na pinahihirapan ang puso ko. Noong panahong iyon, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Sino ang tunay na ganap na makagugugol ng kanilang sarili para sa akin at makapaghahandog ng lahat-lahat nila para sa akin? Lahat kayo ay hindi buo ang loob. Nagpapaikot-ikot ang inyong mga kaisipan. Iniisip ang pamilya, ang mundo sa labas, ang pagkain at damit. Sa kabila ng katotohanang ikaw ay nasa harap ko, gumagawa ng mga bagay-bagay para sa akin, sa puso mo ay iniisip mo pa rin ang iyong asawa, mga anak, at mga magulang na nasa bahay. Sila ba ay pag-aari mo? Bakit hindi mo ipinagkakatiwala ang mga ito sa aking mga kamay? Wala ka bang tiwala sa akin? O ito ba ay dahil natatakot ka, nagagawa ako ng mga hindi angkop na pagsasaayos para sa iyo? Pagkatapos kong basahin ang mga salita ng Diyos, lubos na nagliwanag ang puso ko. Hindi ba't mas mabuti kung ipagkakatiwala ko sa Diyos ang mga anak ko kaysa ako ang mag-alaga sa kanila? Nasa ilalim ng kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay. At kung maayos ba ang kalagayan ng dalawa kong anak o hindi, ay nasa mga kamay ng Diyos. Nang maisip ko ito, hindi na gaanong sumama ang loob ko. Habang tumatagal ang panahon na malayo ako sa bahay, nasa 20 anyos na ang anak kong lalaki at nasa edad na para mag-asawa. At nag-alala ako kung makapag-aasawa ba siya. Naulila na sa ama ang mga anak ko at wala pa ako roon para alagaan sila. Kaya labis akong nakonsensya para sa kanila. Noong 2007, bilang leader ng distrito, tinanggal ako dahil wala akong pasanin sa aking tungkulin. Nabalitaan ko na nagtatrabaho na pala ang mga anak ko sa syudad kung saan nakatira ang mga kapatid ko. Kaya bumalik ako para makasama sila. Nang makita ako ng anak kong lalaki, napakalamig ng pakikitungo niya at ayaw niya akong kausapin. Sinabi niyang, tanging ang pananalig ko sa Diyos ang inisip ko at pinabayaan ko sila. Sobrang nakonsensya ako at naramdaman kong may katwiran ang hinanakit niya sa akin. Dumating din ang mga nakababata kong kapatid para makita ako. Pinagalitan ako ng kapatid kong lalaki. Sinasabing, sa lahat ng taon na wala ka, sobrang nahirapan ang mga anak mo. Siguruhin mong hindi ka na uli aalis sa pagkakataong ito. Malalaki na sila ngayon. Kaya kailangan mong magmadali at tulungan ang anak mong lalaki na makapag-asawa. Iyan ang talagang mahalaga.
Sabi naman ng kapatid kong babae, sa mga taon na wala ka, kami ang nag-alala para sa anak mong lalaki at tinulungan pa namin siyang makahanap ng trabaho. Nang marinig ko iyon, lalo pa akong nakonsensya at bumigat ang loob ko. Pakiramdam ko ay hindi ako mabuting ina at hindi ko natupad ang aking mga responsibilidad. Kinailangang kumita ng sarili niyang pera ang anak kong lalaki sa edad na 17 o 18 at ang anak kong babae, kahit maliit at payat, ay gumagawa ng mabibigat na trabaho. Kung nasa bahay lang sana ako, hindi nila kakailanganing magsimulang magtrabaho ng ganoon kaaga. Para makabawi sa pagkukulang ko sa kanila, ginawa ko ang lahat para iluto ang mga paborito nilang pagkain at labhan ang mga damit nila. At anumang magagawa ko para sa kanila, sinusubukan kong gawin sa abot ng aking makakaya. Para makapag-ipon ng pera para sa kasal ng anak kong lalaki, kumuha ako ng trabahong pakyawan na pagtatahi ng damit sa bahay. Nagtatrabaho ako sa gabi at naghahatid ng mga order sa umaga. At sa araw, nakapagdidilig pa rin ako ng mga baguhan, nakadadalo sa mga pagtitipon, at nakagagawa ng tungkulin ng walang abala. Noong 2008, nahalal ako bilang isang leader ng iglesia. Pero noong panahong iyon, labis na nagtatalo ang kalooban ko. Alam kong dapat kong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos at magpasakop. Pero nag-alala ako, nakakain ng masyadong maraming oras ang pagiging leader at wala nang matitirang oras para kumita ng pera. At kung walang pera at walang bahay, sino ang papayag na magpakasal sa anak kong lalaki? Maagang pumanaw ang asawa ko, kaya bilang isang ina, mas marami akong responsibilidad. Kung hindi ko tutulungan ang anak kong lalaki na mag-ipon ng pera, hindi siya makapag-aasawa. Pagkatapos, hindi ba tatawagin ako ng iba na isang irresponsabling ina? Nang maisip ko ito, tinanggihan kong akuin ang tungkulin ng isang lider at nagpatuloy sa pagdidilig ng mga baguhan. Mabilis na lumipas ang panahon at hindi nagtagal ay 2010 na. 25 taong gulang na ang anak kong lalaki. At lahat ng kaedad niya ay kasal na. Pero siya ay hindi pa rin. Labis akong nababalisa. Bagamat nagtatrabaho ako para kumita ng pera habang ginagawa ang tungkulin ko, malayo pa rin sa sapat ang perang naipon ko para sa kanyang kasal. Para makapag-ipon pa ng mas maraming pera, kumuha pa ako ng mas maraming trabaho. Habang parami ng parami ang mga baguhang tumatanggap sa gawain ng Diyos, ginagawa ko ang tungkulin ko sa araw at nagtatrabaho hanggang hating gabi. Kaya nabawasan ang oras at lakas ko para sa pagdidilig ng mga baguhan. At bihirang-bihira ko ng pag-isipan kung paano makipagbahagi na ng katotohanan sa paraang makatutulong sa kanilang magkapundasyon sa tunay na daan. At wala akong pasanin pagdating sa paglutas ng mga paghihirap o problema ng mga baguhan. Dahil nagsisimula akong magtrabaho ng alas 5 ng hapon, kung minsan ay nagtatrabaho ako hanggang hating gabi o kahit alauna pa ng madaling araw. At pagkatapos ay kailangan kong ihatid ang mga natapos kong tahiin pagsapit ng alas 4 ng umaga. Kinabukasan, lutang at tuliro ako habang ginagawa ang tungkulin ko. Pagkaraan ng ilang panahon, ang ilan sa mga baguhang dinidiligan ko ay hindi na regular na dumadalo sa mga pagtitipon. Dahil wala akong pasanin sa aking tungkulin, sa huli ay tinanggal ako. Sobrang sama ng loob ko. Naisip ko kung paano ko tinanggihan ang tungkulin ng isang leader noon. At ngayon, hindi ko man lang nagawa ng maayos ang pagdidilig sa mga baguhan.
Hiyang-hiya ako, kahit magdasal man lang sa Diyos. Bagamat ngayon, dahil wala ng tungkulin ay maaari na akong magtrabaho ng full-time at mag-ipon ng pera para sa anak ko. Madilim ang puso ko at hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Noong panahong iyon, nakikinig ako ng mga himno habang nagtatrabaho. Sinasabi sa isang himno ng mga salita ng Diyos na pinamagatang, "Ang panahong nawala ay hindi na kailanman darating muli." Magbantay, magbantay. Ang nawalang oras ay hindi na maibabalik kailanman. Tandaan ito. Walang gamot sa mundo ang nakapaghihilom sa panghihinayang. Kaya, ano pa ba ang posible kong masabi sa inyo? Hindi ba karapat-dapat ang aking salita sa inyong maingat na pagbubulay-bulay, sa inyong paulit-ulit na pagbubulay-bulay? Talagang naantig ako sa mga salita ng Diyos. Napakarami at napakataos-puso na ng sinabi ng Diyos. Pero bakit napakatigas pa rin ang kalooban ko at ayaw kong magbago? Sa puso ko, nagdasal ako sa Diyos. Hinihiling sa Kanya na akayin akong makaalis sa kalagayang ito. Lagi kong tinatanong ang sarili ko, kailangan ko bang isuko ang paghahangad sa katotohanan para lang kumita ng pera? Para sa kasal ng anak kong lalaki? Naisip ko ang ilan sa mga salita ng Diyos. Ang iyong buhay ay lilipas nang hindi mo namamalayan. Pagkatapos niyon, magkakaroon ka pa rin ba ng ganitong uri ng oportunidad na mahalin ang Diyos? Kung sa buhay mo ay hindi ka nagdurusa para sa katotohanan o naghahangad na makamit ito, maaari kayang ninanais mong maramdaman ang panghihinayang sa oras na malapit ka ng mamatay? Kung gayon, bakit ka nananampalataya sa Diyos? Pagkatapos ay natagpuan ko ang 2 siping ito ng salita ng Diyos para basahin. Para sa lahat ng may determinasyon at nagmamahal sa Diyos, walang katotohanang hindi maaabot at walang katarungan na hindi nila mapaninindigan. Paano mo dapat ipamuhay ang iyong buhay? Paano mo ba dapat ibigin ang Diyos at gamitin ang pag-ibig na ito para matugunan ang kanyang mga layunin? Wala nang mas mahalagang bagay sa iyong buhay. Higit sa lahat, ikaw ay dapat magkaroon ng ganitong uri ng determinasyon at pagtitiyaga at hindi dapat maging mahina na walang gulugod. Dapat mong matutunan kung paano maranasan ang isang makahulugang buhay at maranasan ang makahulugang mga katotohanan at hindi dapat ituring ang iyong sarili ng pabasta-basta sa ganitong paraan. Ang iyong buhay ay lilipas nang hindi mo namamalayan. Pagkatapos niyon, magkakaroon ka pa rin ba ng ganitong uri ng oportunidad na mahalin ang Diyos? Maaari bang mahalin ng tao ang Diyos pagkatapos niyang bawian ang buhay? Dapat kang magkaroon ng determinasyon at ng konsensya na katulad ng kay Pedro. Dapat kang mamuhay ng makabuluhang buhay at hindi mo dapat pinaglalaruan ang iyong sarili. Bilang isang tao at bilang isang tao na naghahangad sa Diyos, dapat mong isaalang-alang at harapin ang buhay mo ng maingat. Isinasaalang-alang kung paano mo dapat ialay ang iyong sarili sa Diyos, kung paano ka magkakaroon ng isang mas makabuluhang pananalig sa Diyos, at dahil sa iniibig mo ang Diyos, paano mo siya dapat ibigin sa paraang mas dalisay, mas maganda, at mas mabuti. Hindi mo dapat itapon ang katotohanan, alang-alang sa pagtatamasa ng pagkakasundo ng pamilya. At hindi mo dapat iwala ang dangal at integridad ng buong buhay mo, alang-alang sa pansamantalang pagtatamasa. Dapat mong hangarin ang lahat ng maganda at mabuti. At dapat mong hangarin ang isang landas sa buhay na higit na makabuluhan. Kung namumuhay ka ng gayong isang ordinaryo at makamundong buhay, at wala kang anumang layong hahangarin, hindi ba't pag-aaksaya ito sa iyong buhay?
Ano ba ang iyong makakamtan mula sa ganitong paraan ng pamumuhay? Dapat mong talikuran ang lahat ng kasiyahan ng laman alang-alang sa isang katotohanan. At hindi mo dapat itapon ang lahat ng katotohanan alang-alang sa isang munting kasiyahan. Ang ganitong mga tao ay walang integridad o dangal. Walang kabuluhan ang kanilang pag-iral. Sa landas na ito, maraming tao ang makapagsasalita ng maraming kaalaman, ngunit sa oras ng kanilang kamatayan, ang kanilang mga mata ay umaapaw sa mga luha at kinapopuotan nila ang kanilang mga sarili sa pagkakasayang sa isang buong buhay at pagkakaabot ng hanggang sa katandaan ng para sa wala. Nauunawaan lang nila ang mga doktrina, ngunit hindi nila kayang isagawa ang katotohanan o magpatotoo sa Diyos. Tumatakbo lang sila paroot parito, abalang-abala sa gawain, at kapag naghihingalo na sila, saka lang nila nakikita sa wakas na wala silang tunay na patotoo, na wala silang anumang pagkilala sa Diyos. Hindi ba't ito ay masyadong huli na? Bakit hindi mo samantalahin ang araw at hangarin ang katotohanan na iyong minamahal? Bakit maghihintay ka pa hanggang kinabukasan? Kung sa buhay mo ay hindi ka nagdurusa para sa katotohanan o naghahangad na makamit ito, maaari kayang ninanais mong maramdaman ang panghihinayang sa oras na malapit ka ng mamatay? Kung gayon, bakit ka nananampalataya sa Diyos? Ang yugtong ito ng gawain ng Diyos, ang huling gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Naabutan ko ito, pero hindi ko pinahalagahan. At pagdating ng araw na matapos ang gawain ng Diyos, kung saka ko palang gugustuhin gawin ng maayos ang tungkulin ko, wala nang pagkakataon. At hindi ba't matitiwalag pa rin ako? Napakalinaw ng mga salita ng Diyos. Ang pananampalataya sa Diyos, paghahangad sa katotohanan, at pagkakamit ng katotohanan ang pinakadakilang mga bagay sa buhay. At ang mga ito rin, ang pinakamakabuluhang mga bagay. Pero tinanggihan ko ang tungkulin ng isang leader para lang maging isang mabuting ina. Dahil natakot akong baka maantala ng paggawa ng tungkulin ng isang leader ang pagkita ko ng pera para sa anak ko. Ang mga baguhang katatanggap pa lang sa gawain ng Diyos ay maraming kuro-kuro na kailangang pagbahaginan at lutasin. Pero ang tanging inisip ko lang ay kung paano makababawi sa pagbigo ko sa aking anak. Ayaw kong maglaan ng mas maraming oras sa paglutas sa mga problema ng mga baguhan at iniraraos ko lang ang mga pagtitipon. Naging dahilan ito para hindi na regular na dumalo sa mga pagtitipon ang mga baguhan. Labis kong tinamasa ang pagdidilig at pagtutustos ng salita ng Diyos. At binigyan din ako ng Diyos ng pagkakataong maligtas. Pero ano ang isinukli ko sa Diyos? Maliban sa pagtanggi sa aking tungkulin, naging pabasta-basta at iresponsable rin ako. Saang banda ako nagkaroon ng kahit katiting na pagkatao? Ngayon, na nawala na sa akin kahit ang nag-iisang tungkuling mayroon ako. Ano pa ang saysay ng mabuhay ng ganito? Sa pamumuhay ng ganito, ginagawa ang tungkulin ko habang sinusubukan ding bigyang kasiyahan ang mga anak ko. Hindi nagiging tapat sa tungkulin ko at sinusubukang pagsabayin ang dalawa. Sa huli, ano ang makakamit ko? Hindi naghihintay kanino man ang gawain ng Diyos. At kung hindi ko ito hahangarin ngayon, wala na akong ibang pagkakataon. Kailangan kong isantabi ang aking mga pagmamahal at hangarin ang katotohanan. Hindi nagtagal, nagsimula uli akong gumawa ng aking tungkulin. Noong 2011, napili ako bilang isang diakono ng pagdidilig. Noong panahong iyon, medyo nagtatalo pa rin ang kalooban ko.
Malaking responsibilidad ang pagiging isang diakono ng pagdidilig. At mas kakaunti ang oras ko para kumita ng pera para sa anak ko. Gayunpaman, naisip ko rin kung paano ako desperadong kumikita ng pera para sa kasal ng anak kong lalaki nitong mga nakaraang taon. Wala akong pasanin para sa aking tungkulin. Inantala ko ang gawain ng iglesia at nagdusa rin ng kawalan ang sarili kong buhay. Pero isinaayos pa rin ng iglesia na magawa ko ang gayon kahalagang tungkulin. Hindi na ako pwedeng maghimagsik laban sa Diyos at kailangan kong gawin ito sa abot ng aking makakaya. Kaya, tinanggap ko ito. Pero sa puso ko, nag-aalala pa rin ako na baka hindi magawang makapagpakasal ng anak kong lalaki dahil wala kaming pera. Noong 2014, nabasa ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos na nagbigay daan sa akin na isantabi ang pag-aalalang ito kahit paano. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag umabot na ang isang tao sa hustong gulang, natugunan na niya ang mga kondisyon para iwanan ang kanyang mga magulang at tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa puntong ito, tunay na sinisimulan niyang gampanan ang kanyang papel sa buhay at ito mismo ang panahon kung kailan ang kanyang misyon sa buhay ay unti-unting nagiging malinaw at tiyak mula sa pagiging malabo at hindi tiyak. Bagamat sa panlabas ay nagpapanatili siya ng malapit na ugnayan sa kanyang mga magulang, dahil ang papel na ginagampanan niya at ang kanyang misyon sa buhay ay walang kinalaman sa kanyang mga magulang. Sa diwa, ang malapit na ugnayang ito ay nagsisimulang magkalamat ng paunti-unti habang unti-unti siyang nakakapagsarili. Mula sa isang makalamang pananaw, hindi niya namamalayang hindi niya maiwasang patuloy na sumandal sa kanyang mga magulang, ngunit bilang isang objetibong katunayan, sa sandaling ganap nang lumaki ang isang tao, ganap na siyang hiwalay sa kanyang mga magulang sa lahat ng paraan at ang papel na inaako niya ay isa sa gawa niya ng nakapagsasarili. Bukod sa pagsilang at pagpapalaki sa kanila, ang responsibilidad na pasan ng mga magulang sa buhay ng isang tao ay ang bigyan lamang sila sa panlabas ng isang kapaligiran para lumaki at iyon lang. Dahil tanging ang paunang pag-orden ng lumikha ang may kinalaman sa kapalaran ng sinumang tao. Kung anong uri ng kinabukasan magkakaroon ang isang tao, ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng sinumang tao. Ito ay matagal ng paunang inorden, at kahit ang mga magulang ng isang tao ay hindi makakapagbago sa kanyang kapalaran. Pagdating sa kapalaran, lahat ay nagsasarili. Lahat ay may sariling kapalaran. Kaya, walang sino mang magulang ang maaaring humadlang sa kapalaran ng kanilang anak sa buhay, ni wala silang magagawa para tulungan siya pagdating sa papel na ginagampanan niya sa buhay. Masasabing, anuman ang pamilyang paunang inorden na pagsilangan ng isang tao, at anuman ang kapaligirang kinalakihan niya, ang mga ito ay walang iba, kundi ang mga paunang kondisyon para makumpleto ang kanyang misyon sa buhay. Hindi sa anumang paraan na itatakda ng mga ito ang kapalaran ng isang tao sa buhay o ang uri ng tadhana kung saan niya kukumpletuhin ang kanyang misyon. Kaya, walang mga magulang ang makakatulong sa kanilang anak sa pagkumpleto ng misyon nito sa buhay, ni walang sino mang kamag-anak ang makakatulong dito na akuin ang kanyang papel sa buhay. Kung paano kukumpletuhin ng isang tao ang kanyang misyon at sa anong uri ng kapaligiran ng pamumuhay niya aakuin ang kanyang papel, ay ganap na nakasalalay sa kanyang kapalaran sa buhay. Sa madaling salita, walang objetibong kondisyon ang maaaring makaimpluwensya sa misyon ng sinuman na paunang inorden ng lumikha. Ang bawat isa ay umaabot sa hustong gulang sa partikular na kapaligiran kung saan sila lumaki. Pagkatapos, hakbang-hakbang, tinatahak nila ang sarili nilang landas sa buhay at tinutupad ang tadhanang isinaayos para sa kanila ng lumikha. Likas at kusa, pumapasok sila sa malawak na karagatan ng sangkatauhan
at inaako ang kanilang pwesto sa buhay at alang-alang sa paunang pag-orden at sa kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha, sinisimula nilang tuparin ang kanilang mga responsibilidad bilang isang nilikha. Labis na pinagliwanag ng mga salita ng Diyos ang puso ko. Naunawaan ko na ang responsibilidad ko ay ang isilang lamang ang aking mga anak sa mundo. Bigyan sila ng isang kapaligiran para lumaki at palakihin sila hanggang sa hustong gulang. Pero habang lumalaki ang mga bata, ganap na silang mahiwalay na buhay sa kanilang mga magulang. Lahat tayo ay may kanya-kanyang misyon. Isa akong nilikha at ang obligasyon ko ay tuparin ng maayos ang aking tungkulin bilang isang nilikha, hindi ang palaging mamuhay para sa aking mga anak. Sa mga taon na iyon, nagtrabaho ako ng mabuti para kumita ng pera upang makabawi sa pagkakautang na nararamdaman ko para sa aking anak na lalaki. Umaasang matulungan siyang makapag-asawa at makapagsimula ng pamilya. Iniisip na sa paggawa lang nito ako makababawi sa kanya. Para kumita ng pera, tinanggihan ko pa nga ang tungkulin ng isang lider at naging iresponsable ako sa pagdidilig ng mga baguhan. Nagdulot ito ng mga kawalan sa aking buhay pagpasok at sa gawain ng iglesia. Ngayon ay naunawaan ko na kung makapag-aasawa man ang anak ko, ay hindi nakasalalay sa akin. Na ang pagkita ng pera para ibili siya ng kotse o bahay ay hindi gagarantiya nito. At na, pauna nang itinadhana ng Diyos ang pag-aasawa ng anak ko. Hindi ko ito mababago. Naisip ko ang isang kapitbahay. Parehong may kapansanan ang mag-asawa at wala silang bahay o kotse. Pero maagang nakapag-asawa at nakapagsimula ng pamilya ang kanilang anak. Mayroon din akong kamag-anak na may milyon-milyong ipon ang pamilya at nagmamay-ari ng parehong kotse at bahay. Pero ang kanilang anak, na mahigit 30 na, ay hindi pa rin kasal. Mula rito, nakita ko na hindi kayamanan ang nagpapasya sa pag-aasawa at na ang lahat ay nasa mga kamay ng Diyos. Nang maunawaan ko ito ay gumaan ng husto ang aking puso at nagpasya akong gawin ng maayos ang aking tungkulin na lubusang ipagkatiwala sa Diyos ang pag-aasawa ng aking anak na lalaki at magpasakop sa kataas-taasang kapangyarihan at mga pagsasaayos ng Diyos. Noong 2017, nagpakasal ang anak kong lalaki at tumira sa pamilya ng kanyang asawa. Hindi humingi ng anumang regalo bago ikasal o gumawa ng anumang kahilingan ang manugang ko. Nagbigay lang ako ng 30,000 yuan sa kanya at walang formal na seremonya ng kasal. Nagtipon lang ang mga kamag-anak at kaibigan para kumain at idinaos ang pagdiriwang sa simpleng paraan. Dapat sana ay masaya ako. Pero nakukonsensya pa rin ako sa aking puso. Pakiramdam ko ay hindi ko naorganisa ang isang magarbong kasal para sa aking anak at nagbigay lang ako ng kakarampot na halaga at hindi ko natupad ang aking mga responsibilidad bilang isang ina. Kaya nakaramdam ako ng pagsisisi. Noong 2019, nabuntis ang manugang ko at hiniling niya sa akin na alagaan siya. Noong panahong iyon, responsable ako sa gawaing nakabatay sa teksto ng ilang iglesia. Kaya kung pupunta ako para alagaan ang manugang ko, maaantala ang mga tungkulin ko. Pero pagkatapos ay naisip ko kung paanong hindi ako gaanong nakapagbigay sa anak ko sa mga nakaraang taon. Ngayon, nagtatrabaho ang anak ko para kumita ng pera. At naramdaman kong ang pag-aalaga sa buntis kong manugang ay isang bagay na dapat kong gawin.
At kung hindi ko mapapagaan ang kanyang pasanin sa pagkakataong ito, bibiguin ko siya. Hindi ba tatawagin ako ng mga kamag-anak ko na isang napaka-irresponsabling ina? Hindi mapalagay ang kalooban ko at hindi ko maituon ang aking puso sa aking mga tungkulin na nagdulot ng bahagyang pagbaba sa pagiging epektibo ng paggampan ko sa aking tungkulin. Nalaman ito ng supervisor at pagkatapos ay naghanap siya ng ilang salita ng Diyos na may kaugnayan sa aking kalagayan para sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang mga taong namumuhay sa tunay na lipunang ito ay lubhang ginawang tiwali ni Satanas. Edukado man sila o hindi, ang kanilang mga iniisip at pananaw ay naglalaman ng maraming bagay mula sa tradisyonal na kultura. Sa partikular, hinihingi sa mga babae na asikasuhin ang kanilang mga asawa at palakihin ang kanilang mga anak at maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Inilalaan ang kanilang buong buhay sa kanilang mga asawa at anak at namumuhay para sa mga ito. Dapat nilang maayos na pangasiwaan ang lahat ng gawaing bahay, tulad ng pang-araw-araw na pagkain ng pamilya at ang paglalaba at paglilinis. Ito ang tinatanggap na pamantayan ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Iniisip din ng bawat babae na ito ang dapat niyang gawin. At kung hindi niya ito gagawin, hindi siya isang mabuting babae at nilabag niya ang kanyang konsensya at ang tradisyonal na pamantayang ito ng moralidad. Hindi maaatim ng ilang tao na labagin ang pamantayang moral na ito sa kanilang konsensya. Mararamdaman nilang nagkasala sila sa kanilang asawa at mga anak at na hindi sila isang mabuting babae. Ngunit pagkatapos mong manampalataya sa Diyos, magbasa ng maraming salita niya, maunawaan ang ilang katotohanan, at makilatis ang ilang bagay, iisipin mo, ako ay isang nilikha, at dapat kong gawin ang tungkulin ng isang nilikha at gugulin ang aking sarili para sa Diyos. Sa oras na ito, mayroon bang hindi pagkakatugma sa pagitan ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina at sa paggampan mo ng iyong tungkulin bilang isang nilikha? Kung nais mong maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, hindi mo magagawa ang tungkulin mo ng buong oras. Ngunit kung nais mong gawin ang tungkulin mo ng buong oras, hindi ka maaaring maging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ano ang gagawin mo ngayon? Kung pipiliin mong gawin ang tungkulin mo ng maayos at maging responsable para sa gawain ng iglesia at maging deboto sa Diyos, dapat mong isuko ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Ano nang iisipin mo ngayon? Anong uri ng pagtatalo ng kalooban ang lilitaw sa isip mo? Mararamdaman mo bang binigo mo ang iyong mga anak at asawa? Saan ang gagaling ang damdaming ito ng pagkakasala at pagkabalisa? Kapag hindi mo ginagampanan ang tungkulin ng isang nilikha, nararamdaman mo bang binigo mo ang Diyos? Wala kang pagkaramdam ng pagkakasala o pagsaway dahil sa puso at isip mo ay wala ni katiting na bahid ng katotohanan. Kaya, anong naiintindihan mo? Ang tradisyonal na kultura, ang pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Kaya ang kuro-kuro na kung hindi ako isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, hindi ako isang mabuti o disenteng babae, ay lilitaw sa isip mo. Ikaw ay gagapusin at pipigilan ang kuro-kurong ito mula sa puntong iyon. At mananatili kang nakagapos dito kahit pagkatapos mong manampalataya sa Diyos at gawin ang tungkulin mo. Kapag mayroong hindi pagkakatugma sa pagitan ng paggawa mo sa tungkulin mo at ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina, bagamat maaaring piliin mo ng may pag-aatubili na gawin ang tungkulin mo o magpakita ng kaunting debosyon sa Diyos, magkakaroon pa rin ng pagkaramdam ng pagkabalisa at kaunting pagsaway sa puso mo. Kaya naman, kapag mayroon kang kaunting bakanteng oras habang ginagawa mo ang tungkulin mo,
Maghahanap ka ng mga pagkakataon upang alagaan ang iyong mga anak at asawa. Higit pang ninanais na bumawi sa kanila at iisipin mo na ayos lang kahit na kailanganin mo pang lalong magdusa basta't mayroon kang kapayapaan ng isip. Hindi ba't ito ay idinulot ng impluwensya ng ideya at teorya ng tradisyonal na kultura tungkol sa pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina? Ginagamit ni Satanas ang mga tradisyonal na kulturang ito at ang mga kurukurong ito ng moralidad upang igapos ang iyong puso at isipan. Ginagawang baligho ang iyong mga pananaw sa mga bagay-bagay at idinudulot na itatwa at labanan mo ang Diyos sa iyong puso. Kaya hindi mo magawang tanggapin ang mga salita ng Diyos. Sinakop ka ng mga bagay na ito na kay Satanas at ginawang walang kakayahang tanggapin ang mga salita ng Diyos. Kung nais mong isagawa ang mga salita ng Diyos, ang mga bagay na ito ay mag-aalburuto at magdudulot ng mga kaguluhan sa loob mo at idinudulot na labanan mo ang katotohanan at ang mga hinihingi ng Diyos. Kahit na nais mong alisin ang iyong sarili mula sa pamatok ng tradisyonal na kultura, wala kang magiging lakas na gawin ito. Pagkatapos makipagbaka ng ilang panahon, makikipagkompromiso ka. Maniniwala ka na ang mga tradisyonal na kurukuro ng moralidad ay tama at naaayon sa katotohanan. At kaya't tatanggihan o pagdududahan mo ang mga salita ng Diyos, hindi tatanggapin ang mga salita ng Diyos bilang katotohanan, at hindi mag-aalala kung makakamit mo ba ang kaligtasan. Nararamdaman na, total naman, namumuhay ka pa rin sa mundong ito at magkakaroon ka lamang ng paraan para umusad sa buhay sa pamamagitan ng pag-asa sa mga bagay na ito. Dahil hindi kayang tiisin ang pagkondena ng opinyon ng publiko, pipiliin mong isuko ang katotohanan at ang mga salita ng Diyos at sa halip ay kakapit ka sa mga kurukuro ng moralidad ng tradisyonal na kultura, pumapanig kay Satanas at naninindigan kasama ni Satanas. Mas pinipiling salungatin ang Diyos kaysa tanggapin ang katotohanan. Sabihin ninyo sa akin, hindi ba't kaawa-awa ang tao? Hindi ba't kailangan niya ang pagliligtas ng Diyos? Mula sa mga salita ng Diyos, napagtanto ko na ang tradisyonal na ideya ng kulturang Tsino na isang mabuting asawa at mapagmahal na ina ay isang tanikala na iginapos ni Satanas sa mga kababaihan na nagpapaniwala sa mga tao na ang isang mabuting babae ay dapat mamuhay para sa kanyang asawa at mga anak at lagi silang unahin. At hanggat kaya niyang bigyang kasiyahan ang kanyang asawa at mga anak, gaano man kahirap o nakapapagod ang isang bagay, dapat niya itong gawin. At kung hindi niya ito magawa, hindi siya isang mabuting asawa o mapagmahal na ina at kukutsain siya ng iba. Ito ang kalagayan na kinalagyan ko. Mula pagkabata, nakita ko ang nanay ko na nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para matiyak na komportable ang aming pamilya at inasikaso rin niya ang mga paghahanda sa kasal ng kuya ko. Pinuri ng lahat ng taga-nayon ang nanay ko bilang isang mabuting asawa at ina. Dahil sa impluwensya ng nanay ko, pagkatapos kong mag-asawa, inalagaan kong mabuti ang aking asawa at mga anak. Sinabi ng asawa ko na isa akong ulirang asawa at sinabi ng mga anak ko na isa akong mabuti at mapagmahal na ina. Pagkamatay ng asawa ko, inako ko na rin ang mga responsibilidad ng isang ama at nagtrabaho ako ng mabuti para kumita ng pera upang mapag-aral ang mga anak ko. At gaano man kahirap, tiniis ko itong mag-isa. Matapos kong manampalataya sa Diyos, dahil sa pag-uusig ng CCP, napilitan akong umalis ng bahay. At bagamat ginagawa ko ang aking tungkulin, ang puso ko ay laging nasa mga anak ko at namuhay ako sa isang kalagayan na nararamdamang may pagkakautang ako sa kanila.
Lalo na nang makita kong nasa edad na ng pag-aasawa ang anak kong lalaki at hindi ko siya masuportahan sa pinansyal, mas lalo kong naramdaman na nabigo ako bilang isang ina. Matapos akong mapili bilang isang leader ng iglesia, alam kong dapat kong isaalang-alang ang mga layunin ng Diyos. Pero natakot akong maantala ang pagkita ko ng pera para sa kasal ng anak ko. Kaya tinanggihan ko ang tungkuling ito. Kahit sa pagdidilig ng mga baguhan, wala roon ang puso ko. Dahil ang lahat ng focus ko ay nasa pagkita ng pera para sa aking anak, na naging dahilan para hindi madiligan sa tamang oras ang mga baguhan. Ngayon, sa pagharap sa pag-aalaga sa aking manugang, kahit hindi ako pumunta sa kanya, ang puso ko ay lumayo na sa Diyos. Namumuhay ako sa isang kalagayan na nararamdamang may pagkakautang ako sa aking anak at wala akong ganang gawin ang aking tungkulin. Nagdulot ito ng pagbaba sa pagiging epektibo ng paggampan ko sa aking tungkulin. Nakatali ako sa tradisyonal na ideya ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Kaya sa tuwing nagbabanggaan ang aking tungkulin at ito, ang iniisip ko lagi ay ang hindi biguin ang mga anak ko. At wala akong pakialam kahit kaunti sa mga interes ng iglesia. Maraming taon na akong nananampalataya sa Diyos at tinamasa ang napakaraming pagdidilig at pagtutustos ng kanyang mga salita. Pero gumagawa ako ng mga bagay na naghihimagsik at lumalaban sa kanya. Talagang wala akong anumang pagkatao. Ngayon ko lang naunawaan na ang mga tradisyonal na ideyang ito ng kultura ay mga kasangkapang ginagamit ni Satanas para igapos ang mga tao, na nagiging dahilan para mamuhay lang ako upang makamit ang reputasyon ng pagiging isang mabuting ina. At sa huli, ay matiwalag dahil sa pagkabigong, tuparin ng maayos ang aking tungkulin bilang isang nilikha. Tinulungan ako ng mga salita ng Diyos na matukoy ang masasamang intensyon ni Satanas. Hindi na ako maaaring matali at malimitahan ng tradisyonal na kultura. At kailangan kong magsagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Pagkatapos ay nagbasa pa ako ng mga salita ng Diyos at mas lalong lumiwanag ang pakiramdam ng puso ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang ibig sabihin ng Diyos nang sabihin niyang, Diyos ang pinagmula ng buhay ng tao? Ito ay para mapagtanto ng lahat na ang buhay natin at kaluluwa ay nagmula lahat sa Diyos at nilikha niya. Ang mga ito ay hindi mula sa mga magulang natin at lalong hindi mula sa kalikasan, kundi ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Sadya lang na ang laman natin ang isinilang ng mga magulang natin at ang mga anak natin ay isinilang natin, gayunpaman, ang mga kapalaran nila ay ganap na nasa kamay ng Diyos. Na tayo ay nakakapanampalataya sa Diyos ay isang oportunidad na ipinagkaloob niya. Ito ay inorden niya at biyaya niya. Kaya, hindi mo na kailangang tuparin pa ang obligasyon o responsibilidad mo sa kahit kanino man. Dapat mo lang tuparin ang tungkulin sa Diyos na nararapat mong tuparin bilang isang nilikha. Ito ang dapat gawin ng mga tao higit sa ano paman, at ito ang pinakapangunahing usapin na pinakanararapat na tapusin ng mga tao sa buhay nila. Kung hindi mo gagampanan ng maayos ang tungkulin mo, hindi ka isang nilikhang pasok sa pamantayan. Sa paningin ng iba, maaaring isa kang mabuting asawa at mapagmahal na ina, isang mahusay na may bahay, isang mabuting anak, at isang mabuting miyembro ng lipunan. Ngunit sa harap ng Diyos, ikaw ay isang taong naghihimagsik laban sa Kanya. Isang taong nananampalataya sa Diyos, ngunit hindi tumutupad sa tungkulin at obligasyon ng isang nilikha. Isang taong nananampalataya sa Diyos, ngunit hindi naghahangad ng katotohanan.
hindi tunay na nagpapasakop sa Diyos at ilalantad at ititiwalag. Makakamit ba ng isang tulad nito ang pagsang-ayon ng Diyos? Ang mga taong tulad nito ay walang halaga. Isa akong nilikha, at ang pagtupad sa aking mga tungkulin ay ang aking responsibilidad. Kung hindi ko magagawa ng maayos ang aking mga tungkulin, hindi ako karapat-dapat na tumanggap ng pagliligtas ng Diyos. Kahit na isa akong mabuting asawa at mapagmahal na ina, hindi ito nangangahulugang isinasagawa ko ang katotohanan at hindi nito natutugunan ang pagsang-ayon ng Diyos. Dati, namuhay ako ayon sa tradisyonal na kultura. Laging nahihirapan sa pagitan ng pagiging isang mabuting asawa at mapagmahal na ina at paggawa ng aking mga tungkulin. Pagod na pagod ako sa pisikal at mental at hindi ko na matiis ang sakit. Ngayon, naunawaan ko na ang layunin ng Diyos. Ang lahat sa buhay ng isang tao ay nagmumula sa Diyos. Wala akong utang kanino man, at ang pinakamalaki kong utang ay sa Diyos. Ang paghahangad lamang sa katotohanan at pagtupad ng maayos sa aking mga tungkulin ang pinakamakabuluhan. Kaya nagdasal ako sa Diyos, ipinagkakatiwala ang aking manugang sa mga kamay ng Diyos, at pinili ko munang gawin ng maayos ang aking tungkulin. Kalaunan, nalaman kong naging maayos ang lahat sa panganganak ng aking manugang at hindi rin ako sinisi ng anak ko at manugang ko sa hindi ko pagpunta para alagaan sila. Nagpasalamat ako sa Diyos sa aking puso. Kalaunan, nabasa ko ang isa pang sipi ng mga salita ng Diyos at naunawaan ko kung paano natin dapat itrato ang ating mga anak na nasa hustong gulang na. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bilang isang taong sumasampalataya sa Diyos, kung nais mong hangarin ang katotohanan at mata mo ang kaligtasan, kung gayon, ang enerhiya at oras na natitira sa buhay mo ay dapat igugol sa tungkuling ginagawa mo at sa kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Hindi ka dapat gumugol ng anumang oras sa iyong mga anak. Hindi pag-aari ng iyong mga anak ang buhay mo at hindi ito dapat gamitin para sa kanilang buhay o pananatiling buhay o para tugunan ang iyong mga ekspektasyon para sa kanila. Sa halip, dapat itong ilaan sa tungkulin at sa atas na ibinigay ng Diyos sa iyo, pati na rin sa misyon na dapat mong tuparin bilang isang nilikha. Dito nakasalalay ang halaga at kabuluhan ng iyong buhay. Kung handa kang mawala ng iyong sariling dignidad at maging alipin ng iyong mga anak, na mag-alala para sa kanila at gawin ang lahat para sa kanila upang matugunan ang mga sarili mong ekspektasyon sa kanila, walang kabuluhan at walang halaga ang lahat ng ito at hindi ito tatandaan. Kung magpapatuloy kang gawin ito at hindi mo bibitiwan ang mga ideya at kilos na ito, nangangahulugan lamang ito na hindi ka isang taong naghahangad ng katotohanan, na hindi ka isang nilikhang pasok sa pamantayan, at na labis kang mapaghimagsik, hindi pinapahalagahan ang buhay o ang oras na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kung ang buhay at oras mo ay iginugugol lamang para sa iyong laman at mga damdamin, at hindi para sa tungkuling ibinigay sa iyo ng Diyos, ang buhay mo ay di kinakailangan at walang saysay. Hindi ka karapat-dapat mabuhay, hindi ka karapat-dapat magtamasa ng buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos, at hindi ka karapat-dapat magtamasa ng lahat ng ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Pinagkalooban ka ng Diyos ng mga anak para lang matamasa mo ang proseso ng pagpapalaki sa kanila, para magkamit ka ng karanasan sa buhay mula rito bilang isang magulang, at para magkaroon ng espesyal at pambihirang karanasan ng pagpaparami ng mga henerasyon ng sangkatauhan sa hinaharap. Siyempre, ito rin ay upang tuparin ang responsibilidad ng isang nilikha bilang isang magulang.
Ito ang responsibilidad na inorden ng Diyos na tuparin mo tungo sa susunod na henerasyon, pati na rin ang papel na ginagampanan mo bilang magulang para sa susunod na henerasyon. Sa isang aspekto, pinagkalooban ka ng Diyos ng mga anak para iparana sa iyo ang pambihirang prosesong ito ng pagpapalaki ng mga anak, at sa isa pang aspekto, para ipagampan sa iyo ang isang papel sa pagpaparami ng mga henerasyon sa hinaharap. Sa sandaling matupad na ang obligasyong ito at nasa hustong gulang na ang iyong mga anak, kung sila ba ay magtatagumpay ng husto o mananatiling payak at ordinaryong individual lang, ay walang kinalaman sa iyo. Dahil ang tadhana nila ay hindi isang bagay na itinatakda mo, ni hindi rin ito pagpili na ikaw ang gagawa at lalong hindi ikaw ang nagkaloob nito sa kanila. Ito ay paunang inorde ng Diyos. Dahil ito ay paunang inorde ng Diyos, hindi ka dapat makialam o manghimasok sa kanilang buhay o pananatiling buhay. Ang kanilang mga gawi, pang-araw-araw na ginagawa, at saloobin sa buhay, anumang mga paraan nila para manatiling buhay, anuman ang pananaw nila sa buhay, anuman ang saloobin nila sa mundo, anumang landas ang hangarin nila, wala kang kinalaman sa mga ito. Wala kang obligasyon na magdusa dahil sa pag-ako sa mga usaping ito, at wala ka ring paraan para tiyakin na mamumuhay sila ng masaya araw-araw. Lahat ng iyong pagsisikap sa usaping ito ay hindi kinakailangan. Kaya, ang pinakamakatwirang saloobin para sa mga magulang pagkatapos lumaki ang kanilang mga anak ay ang matutong bumitiw. Ang hayaan ang mga ito na maranasan ang buhay ng mag-isa, ang hayaan ang mga ito na mamuhay ng nakapagsasarili at na harapin, pangasiwaan, at lutasin ang iba't ibang hamon sa buhay ng mag-isa. Kung hihingi sila ng tulong sa iyo at mayroon kang kakayahan at mga angkop na kalagayan para tulungan sila, syempre, pwede mo silang tulungan at bigyan ng kinakailangang suporta. Gayunpaman, dapat mong maunawaan ang isang katunayan. Anuman ang tulong na ibigay mo, ito man ay pinansyal o psikolohikal, maaari itong maging pansamantalang tulong lamang at hindi nito kayang lutasin ang anumang malalaking issue. Kailangan nilang tahakin ang sarili nilang landas sa buhay at wala kang obligasyon na umako ng responsibilidad para sa anuman sa kanilang mga usapin o kahihinatnan. Ito dapat ang saloobin ng mga magulang pagdating sa kanilang mga anak na nasa hustong gulang na. Ipinaunawa sa akin ng mga salita ng Diyos na bilang isang nilikha, sa pagtupad lamang sa aking mga tungkulin magkakaroon ng halaga at kabuluhan ang aking buhay. Hindi ako dapat nabubuhay para lang mabigyang kasiyahan ang aking mga anak o para lang magbayad ng halaga at magugol ng sarili ko para sa kanila. Noong maliliit pa ang mga anak ko, inalagaan ko sila ng buong atensyon. Nang lumaki na sila, natapos ko na ang aking mga responsibilidad bilang isang magulang at dapat ko na silang bitiwan at hayaang maranasan ang buhay. Pagkatapos niyon, kung paano sila dapat mamuhay o kung ano ang kahihinatnan ng kanilang buhay ay wala nang kinalaman sa akin. Dapat akong tumulong kung kaya ko, pero kung hindi, hindi ako dapat makaramdam ng pagkakautang. Dahil ang kapalaran ng isang tao ay pauna ng inorde ng Diyos, hindi mababago ng mga magulang ang kapalaran ng kanilang mga anak. Ngayon, dapat kong ituon ang lahat ng aking lakas sa aking mga tungkulin. Sangkapan ang aking sarili ng mas maraming katotohanang prinsipyo para mapunan ang aking mga kakulangan. Hangarin ang katotohanan para malutas ang aking mga tiwaling disposisyon, isagawa ang katotohanan, at gawin ang mga bagay ayon sa mga prinsipyo. Ito ang nakalulugod sa Diyos. Matapos itong maranasan, naunawaan ko na kung ang mga tao ay nananampalataya sa Diyos
ngunit hindi tinitingnan ang mga bagay ayon sa mga salita ng Diyos, at kung hindi nila ginagamit ang katotohanan para palayain ang kanilang sarili mula sa tradisyonal na kultural na kaisipan ni Satanas, mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo, at mga laso ni Satanas, hindi nila kailanman matatamo ang pagpapalaya. Sa pamumuhay lamang ayon sa mga salita ng Diyos, makawawala ang isang tao mula sa mga gapos at paglilimita ni Satanas at matatamo ang tunay na pagpapalaya at kalayaan. Salamat sa Diyos sa kanyang pagliligtas. Salamat sa inyong pakikinig. Naway gabayan tayo ng Diyos sa landas ng paghahangad sa katotohanan. Hanggang sa muli nating pagkikita.